Praise God. Purihin po ang Panginoon. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat, sa lahat po ng ating mga subscribers at ngayon pa lang po nakapanood sa ating pong YouTube channel sa Pastor Ron Yepes. Ako po ay bumabati sa inyo isang pinagpalang araw po. Saan man po kayong panig ng ating bansang Pilipinas at even po sa different countries na ating po mga subscribers ay maraming salamat sa Diyos sa buhay po ng bawat isa at patuloy po narito po muli ang inyong lingkod, si Pastor Ron, upang patuloy po na magbahagi ng salita ng Diyos. Okay, sige po, tayo muna po ay manalangin sa oras pong ito. Lord, maraming salamat minsan pa, Father God, sa pagkakataong ito, Panginoon, na makapagbahagi ang inyong lingkod ng salita ninyo, Father God, upang patuloy po, Lord, na maging daluyan po ng pagpapala at dalayan ko po na patuloy, pangunahin niyo po samahan ang inyong lingkod, Panginoon, at kayo po patuloy, Lord, na manguna sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. Ibukas niyo po ang puso at isip ng bawat isang makakapanood at makakapakinig sa oras nito, O God, sa channel na inyong lingkod, Panginoon, at patuloy po, Lord, na maranasan po namin ang inyong pong gabay kapangyarihan. Salamat po, Lord. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Purihin ang Panginoon. Okay, sa umaga pong ito ay muli, tayo po ay sama-sama po mag-aral at makinig ng salita ng Diyos. At ang aking pong nais na ituro sa inyo sa oras na ito ay yung pong topic about the 3 typical miracles of the Lord. Ito po yung nais ko pong ibahagi sa inyo yung pong tatlong tipikal na mga himala na ginawa ng ating Panginoon. Actually po ay kung ang pag-uusapan po natin ay yung mga ginawang mga himala ng ating Panginoon ay napakarami po. Hindi po kayang bilangin yung mga himala na ginawa ng ating Panginoong Hesus. At actually po ay yung iba po mga ginawa niya mga himala ay hindi po ito natala, hindi po ito nasulat sa banal na kasulatan. Yan po ang sabi ng aklat ng John chapter 20 verse 30. Sabi po diyan ay marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Makikita po natin na talagang napakarami pang ginawang mga himala ng ating Panginoon Hesus. Pero hindi na po ito natala, hindi na po ito nasulat sa banal na kasulatan. Kaya po, praise God, purihin ang Diyos sapagkat napakapalad po ng bawat isang tao na talagang tunay na kanyang nakilalang Panginoon ay walang iba kundi ang ating Panginoon Hesus, sapagkat ang ating Panginoon Kristo, siya po yung Panginoon na dakilang manggagabot. Siya po yung Panginoon na dakila na gumagawa ng himala. Kaya mararanasan ng bawat isang tunay na talagang tapat na kumilala, tapat na sumusunod sa ating Panginoon ang mga himala, ang mga kamangha-mangha na pwedeng gawin ng Panginoong Hesus sa buhay ng bawat isang tao na tunay nakikilala sa ating Panginoong Hesukristo. Praise God. Purihin ang Panginoon. Okay. Sabi po doon sa first point ay recovered from disease. Makikita po natin na ang bawat isang babae at lalaki na tunay na talagang nagkaroon ng buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa na pananalig, pananampalataya na kayang-kaya siyang pagalingin ng Panginoon ay mararanasan niya 100% ang tunay na recovered from disease and sicknesses. Sa lahat ng kanyang uri ng karamdaman na kahit wala ng gamot, hindi na kaya ito ng siyensya ng medisina, pero sa ating Panginoong Kristo, walang sakit, walang karamdaman na hindi kayang pagilingin ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya po, ito po yung tunay na katotohanan na talagang walang sakit, walang karamdaman na hindi kayang pagalingin ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi po ng Biblia sa aklat ng Mark chapter 1 verse 31, nararatay noon ang biyanan ni Simon, Pedro, dahil sa matinding lagnat at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Dilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon di inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Praise God. Purihin ang Panginoon. Makikita po natin na right on the spot,
inaapoy ng lagnat ang biyanan po ni Peter. Pero nung ito po ay tabanan, ibinangon ng ating Panginoon dahil ito ay biyanan ng lingkod ng Diyos na walang iba kundi si Peter. Naranasan nung biyanan ni Peter ang kagalingan. Right on the spot, bumangon ang biyanan ni Peter. At itong biyanan ni Peter ay pagdaka nung siya nakaranas ng kagalingan, himala mula sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Right on the spot, siya'y nagsilbi, siya'y naglingkod, inasikaso niya ang ating Panginoon. Praise God. Purihin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya po, walang bagay, walang sakit, walang karamdaman na hindi kayang pagalingin ng ating Panginoong Hesukristo. He is healed by His stripes. Alam niyo po, sa pamamagitan ng mga latay at sugat na tinamo ng ating Panginoon, pinagaling lahat yung ating mga sakit karamdaman. Kung tayo tunay na mananalig lang, mananampalataya lang sa pangalan ng ating Panginoon Kristo na tayo'y kayang-kayang pagalingin ng ating Panginoon. Sabi ng Diyos sa kanyang salita, Isaiah chapter 53 verse 4 to 5. Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magpata. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin ang dinanas niya ay parusa sa kanya ng Diyos. Verse 5, dahil sa ating mga kasalanan kaya siya sugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Purihin ang Panginoon. Tayo po'y pinagaling. Tayo po'y nakaranas ng kagalingan. Tayo po'y pwede makaranas ng himala kung tayo tunay na mananalig at magtitiwala at mananampalataya na ang ating Panginoong Hesukristo na kinilala na Panginoon at Hari tagapagligtas, the Son of the Living God, ay tunay na tayo ay kayang-kayang pagalingin sa anumang uri ng sakit at karamdamang pisikal, espiritual. Kaya salamat sa Panginoon, meron tayong Panginoon na lubos na pwedeng pagtiwalaan. Walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo na namatay sa krus, ipinako, after 3 days muling nabuhay. At siya ngayon ay nasa luklukan ng trono ng Ama sa kalangitan at nangakong babalik. At habang tayo ay hindi pa binabalikan ng Panginoon, anuman ang ating maging sakit karamdaman, ay meron tayong dakilang magagamot. The great healer, the great doctor, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Praise God. Purihin ang Panginoon. Ang kailangan lang po, manalig tayo, manampalataya tayo sa kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Kristo na tayo po ay makakaranas na kagalingan, himala mula sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na alak sa kapangyarihan ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. And the second point is rescue from demons. Alam niyo po, sa Biblia po, napakaraming sinasaniban ng masamang espiritu. At iba't iba po ang nagiging sitwasyon ng mga tao na sinasaniban po, nilulukuban po ng masamang espiritu, ng mga kampo ng mga demonyo. Iba't iba po ang nagiging sakit, karamdaman, sapagkat kapag sumanib po ang masamang espiritu, kapag sumanib po ang espiritu, darkness spirit, demon spirit sa isang tao, nagkakaroon siya ng negative result sa kanya pong katawan. Kaya po, sa pamamagitan po ng ating Panginoon Kristo, mararanasan po natin yung rescue from demons, yung saklolo, yung tulong, yung pagliligtas ng ating Panginoon, na tayo po pwedeng palayain kung ikaw man kapatid ay nilulukuban, sinasapian ng masamang espiritu, iba't ibang uri ng resulta kung bakit ikaw ay nagkakaroon ng sakit karamdaman na hindi ma-detect ng mga manggagamot, ng mga sekular na mga doktor, sapagkat ang sakit at karamdaman mo ay dahil sa pagsanib at kapangyarihan ng kadiliman sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Po pwede tayo makalaya. Po pwede kang makalaya sa lahat ng pang-aalipin at galaw at gawa ng masamang espiritu. Sabi ng Bible sa aklat ng
Mark chapter 9 verse 25 to 27. Nang makita ni Jesus na dumarag sa ang mga tao, pinagsabihan niya ang masamang espiritu, "Ikaw, espiritong nagpapapipi at nagpapabingi, iniuutos ko sa iyo, lumabas ka sa bata at huwag ka nang papasok sa kanya." Verse 26, nagsisigaw ang masamang espiritu, pinapangisay ang bata, at saka lumabas, naging mistulang bangkay ang bata. Kaya't ang sabi ng marami, patay na. Verse 27, subalit siya'y hinawakan ni Jesus sa kamay at ibinangon, at tumindig ang bata. Makikita natin na yung bata kung bakit bingi, kung bakit ito ay bulag, sapagkat ito ay dahilan na merong nakalukob sa kanya na espiritu ng kadiliman. Yung sakit niya na hindi sa makarinig, hindi sa makapagsalita, ito pala ay dulot ng demons possessed sa kanya sa batang ito. Pero ito ay pinalayas ng ating Panginoon doon sa batang iyon, upang yung batang ito'y muling makarinig, upang ang batang ito'y muli na makapagsalita. At pagdaka, hinawakan ng Panginoon ang kamay ng bata at ibinangon, at pagdaka ang batang itong babae ay gumaling sa kanyang sakit na pagkabingi at pagkapipi. Kaya makikita natin, salamat sa ating Panginoon Kristo na meron tayong Panginoon na talagang great healer, great doctor, kung tayo mananampalataya lang, mananalig lang sa ating Panginoon na tayo kayang-kayang pagalingin sa lahat ng uri ng ating karamdaman. He is delivered by His power. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoon Kristo, sa pangalan ng ating Panginoon Kristo, lahat ng tuhod ay luluhod at yuyuhod, sapagkat very powerful ang pangalan ng ating Panginoon Kristo. Colossians chapter 1 verse 13, iniligtas na tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Praise God. Tayo po ay nirescue. Tayo po ay talagang iniligtas ng ating Panginoon mula sa kadiliman na kapangyarihan ng Diablo ni Satanas. Dahil tayo po ay nagkaroon ng tunay na pagkakilala, pagtanggap at pagsampalataya sa Panginoon Kristo, naligtas tayo mula sa kapangyarihan ng dirtiest spirit in this world. At tayo po inilipat sa isang kagilagilalas kaliwanagan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Praise God. Purihin ang Panginoon. Napakapalad po natin sapagkat wala na pong magagawa ang kapangyarihan ng demonyo, ang kapangyarihan ng Satanas sa buhay ng bawat isang tapat at tunay na sumampalataya at nanalig sa ating Panginoong Jesucristo. Praise God. Purihin ang Panginoon. And then last point is raised from death. Mula po sa kamatayan, ang ating Panginoon Kristo po'y muling nabuhay, muling bumangon mula sa kamatayang literal, physical. Siya po'y muling bumangon. Wala pong namatay na muling nabuhay. Wala pong namatay na muli pong bumangon maliban sa ating Panginoong Jesucristo, the Son of the living God. Kaya nga po ang pangako ng ating Panginoon sa John chapter 11, verse 25 to 26, sabi ng ating Panginoon, "Ako ang buhay at muling pagkabuhay. Ang sino mang mananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At ang sino mang nabubuhay na nananalig sa akin ay hindi na mamamatay magpakailan pa man." Praise God. Ito yung napakatinding pangako ng ating Panginoon. Siya yung tunay pong nagbibigay ng buhay. At ang sino mang mananampalataya, tatanggap at kikilala sa ating Panginoon bilang Panginoon at Hari tagapagligtas, kahit mamatay na pisikal, ay muling mabubuhay at makakapiling ng ating Panginoon eternal forever in His kingdom mula sa kalangitan. Salamat. Salamat sa ating Panginoon Diyos sapagkat meron tayong pag-asa, meron tayong inaasahan na eternal life mula sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi po ng Bible sa Mark chapter 5 verse 35 to 42, samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. "Patay na po ang anak ninyo," sabi nila. "Bakit pa ninyo aabalahin ang guro?" Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, "Huwag kang mabagabag, manalig ka." At wala
at wala siyang isinama kundi si Pedro at mga magkakapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus ang gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. And then 39, pagpasok niya ay kanyang sinabi, bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata. Matutulog lamang. Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao, pinalabas niya ang lahat, maliban sa ama't ina ng bata at sa 3 alagad. At sila ay pumasok sa kinaroroonan ng bata. Pinawakan niya ito sa kamay at sinabi, Talita Kumi, na ang ibig sabihin, ining sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Pagdakay bumangon ng bata at lumakad, siya 12 taon na at namangha ang lahat. Praise God, purihin ang Panginoon. Makikita po natin, patay na po yung bata na 12 taong gulang. Nananangis na po ang lahat, nananagpoy. Pero nakita po natin kung paano muling binuhay ng ating Panginoon yung batang ito. At sabi niya doon sa mga magulang ng bata, huwag kayong mabalisa, huwag kayong mabagabag, manalig kayo. At pagdakay, pinuntahan niya ang bata. At ito ay kanyang binuhay sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Kaya makikita po natin ang may kapangyarihan na magbigay ng buhay mula sa pagkamatay at muling pagkabuhay ay walang iba kundi ang nakaranas sa kamatayan at muling nabuhay after 3 days. Salamat sa ating Panginoon Jesus sa kanyang pangako na ang sino mang mananalig sa Kanya, sino mang mananampalataya sa Kanya at susunod sa Kanyang kalooban, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Purihin ang ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Kanyang bugtong na anak na tunay nga napakapalad ng bawat isang tao sa ibabaw ng mundo na nakilala niya, tinanggap niya, sinampalatayanan niya, pinaglingkuran niya, sinunod niya ang kalooban ng ating Panginoon, sapagkat mamatay man siya, ay muli siyang bubuhayin ng ating Panginoon at isasama sa kanyang kaharian, eternal forever. Praise God, He has life as His gift. Ang buhay ng ating Panginoon ay kanyang inirigalo sa atin upang ang bawat isa po sa atin ay magkaroon ng assurance of salvation and eternal life with our God and with our Lord Jesus Christ. Sabi ng Panginoon sa kanyang salita, John chapter 10 verse 28, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanmay di sila mapapahamak, hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Praise God, hallelujah. Binibigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan ang sinuman na lalapit, tatanggap at kikilala at magsisisi sa kasalanan at kailanman hindi sila mapapahamak at maaagaw sa Diyos sa kamay ng ating Panginoon. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Yan po yung topic natin, the 3 typical miracles of our God, of our Lord. Salamat sapagkat nakita natin kung paanong walang sakit, walang karamdaman na hindi kayang pagalingin ng ating Panginoon. At lahat ng galaw ng kaaway, lahat ng pagpapahirap ng demonyo at masamang espiritu sa bawat isang tao ay kayang-kayang iligtas tayo ng ating Panginoong Jesus. And then pangatlo, tayo po mamatay man sa mundong ito ng literal, physical. Pero may pag-asa tayo na muli tayo mabubuhay sa piling ng ating Panginoon eternal forever. Praise God, purihin ang Diyos. Kaya mga kapatid, ito po muli ang salita ng Diyos na dulot ay pag-asa, dulot ay himala, dulot ay pagpapala na matatagpuan lamang po natin sa ating Panginoon Diyos sa langit sa pamamagitan ng kanyang bugtong ng anak na walang iba kundi ang napakot na matay sa krus at muling nabuhay. Walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo, the Son of the Living God. Kaya po mga kapatid, sa oras na ito, ano man po ang iyong sakit karamdaman, walang bagay na mahirap sa ating Panginoon. Manampalataya ka lang
Manali ka lang kapatid, ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, kayang-kaya kang pagalingin ng Diyos. Ano man yung sitwasyon mo, ano man yung iyong negative situation ngayon, kayang-kaya kang tulungan ng ating Panginoon. Kayang-kaya kang patnubayan ng ating Panginoon at maranasan mo ang himala na mula sa ating Panginoon. Kapatid, kung meron ka mang karamdaman sa oras na ito na mula pa hanggang ngayon, na wala pang lunas, hindi pa nakakaranas na kagalingan sa oras ito kapatid, pumikit ka, tabanan mo ng iyong kanang kamay ang iyong karamdaman at tayo mananalangin. Ipagpipray natin yan at manampalataya ka na kayang-kaya kang pagalingin ng ating Panginoon Jesus sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan sa pangalan ng ating Panginoon. At sa oras nito kapatid, tayo mananalangin. Pwede ba kapatid, muli tayo muna humingi ng tawad at pagpapalinis sa ating Panginoon bago tayo manalangin ng himala, kagalingan mula sa iyong sakit karamdaman. Sige kapatid, sa oras na sumaway ka sa palaing ito. Panginoon, salamat po. Sa oras pong ito, O God, ay nasumpuan ko po ang inyong mga salita sa programa pong ito ni Pastor Ronnie Yepes. Ako po'y patuloy na nagpapakumbaba, nagsisisi at tumatalikod sa aking kasalanan. Pinisisihan ko po ang aking mga nagawang kasalanan, minanang kasalanan, mga lihim na kasalanan. Patawarin niyo po ako. Hugasan niyo po ako ng banal na dugo ng Panginoong Kristo mula sa aking isip, damdamin, espiritu at kaluluwa. Buong pagkatao ko po, Panginoon, ako po'y inyo pong i-purify by the power of your mighty blood, O God, Jesus Christ. Salamat po, Panginoon, sa kalinisan, sa kapatawaran. Patuloy po lahat po ng galit, hinanakit, sama ng loob, tanggalin niyo po sa aking puso at isip. At ako po rin, kung paano niyo po ako pinatawad, ako po'y nagpapatawad din, Panginoon. Salamat, Lord, at muli, Panginoon God, ito po ang aking panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Kapatid, gusto ko kayo ka sa panalangin ng paghingi ng tawad at pagpapatawad. Sa oras ito, tabanan mo ng iyong kanang kamay ang iyong sakit karamdamang pisikal at tayo mananalangin sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon Kristo upang hilingin natin ang kagalingan. Ngayon din, right on the spot, mararanasan mo kapatid ang healing and miracles mula sa ating Panginoon. Manampalataya ka lang. Sige kapatid, pumikit ka. Dakilang Diyos sa mga banal na makapangyarihan sa lahat. Nakikita niyo po ngayon ang inyo pong anak na ito, ang bawat babae at lalaki na ngayon po, O God, ay nagpakumbaba sa inyo at naniniwala pa, O God, sa inyo kapangyarihan, nananalig sila. Ngayon po, Lord, tabang po nila ng kanilang kanang kamay ang kanilang pong mga sakit, karamdamang pisikal, espiritual. Dalayan ko po, Lord, na patuloy idaloy niyo po, panugat, Lord, ang kapangyarihan ng himala, ang kagalingan mula po, Lord, sa inyo sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng pangalan po ng Panginoon Jesus. Nihiling ko po, Lord God, right on the spot right now, Lord, I speak healing and miracle, O God, sa lahat ng bawat isa ngayon naka-tune in, Panginoon, at humihingi po ng kagalingan sa oras na ito. Salamat po, Lord, Panginoon. Alam ko po, Lord, ngayon na kayo po ay binigyan niyo na po silang kagalingan, himala sa bawat isang tunay po, Lord, talaga pong nananalig at nananampalataya sa inyo, O God. Maraming salamat po, Lord. Dalayan ko din po, Father God, sa bawat isa ngayon po na nanonood ngayon sa programang ito ng inyong lingkod. Gumalaw kayo, kumilos kayo sa buhay ng bawat isa. Patuloy niyo po sila, Panginoon, Lord, gabayan, pangunahan. Dalayan ko po na patuloy po, Lord, na maranasan po nila, Lord, ang inyong kapangyarihan. Kayo po ang patuloy po, Lord, Panginoon, magpakahayag sa kanila. Kayo po ang patuloy po mag-ingat, Panginoon, sa kanila. Gabayan niyo po sila, akayin niyo po sila patungo sa inyong landas. Dalayan ko po na patuloy po sa lahat ng kanilang gagawin, paplanuhin, iisipin, O God, Lord, i-lead niyo po sila, gabayan niyo po sila by the power of your Spirit, Father God. At dalayan ko po na patuloy na i-bless niyo po at pagpalain niyo po ang mga buhay nila, Panginoon. Salamat po, Lord.
Muli, ito po ang aking dalangin, Panginoon God, sa buhay ng bawat isa. I speak blessing upon blessing. I speak healing and miracle upon healing and miracle. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. Praise God. Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, sa oras nito ay muli, ito po si Pastor Ron. At ako po ay maglalambing sa inyo. Kung di pa po kayo nakasubscribe sa ating pong YouTube channel, ay paki-hit lang po natin yung ating pong subscribe. At para po tayo makapag-subscribe, para po lang sa mga walk-in ngayon pa lamang po na nakapanood sa ating pong YouTube channel, ay tayo po yung mag-subscribe at pakihit na rin po natin yung ating notification bell para tayo po ay ma-notify at maging updated po tayo sa marami pa po na ating pong i-upload na mga word of inspirations, mga topic natin para patuloy po makatulong sa atin sa ating pong spiritual life at mapalapit po tayo lalo sa Panginoon at paglalim ng ating pong relasyon pananampalataya sa Panginoon. Ganun din po, pakishare na rin po natin yung ating pong mga videos sa ating pong mga Facebook para po mas marami po na mapagpalak makapanood. Okay? Ito po muli ang inyo pong lingkod, Pastor Ron Yepes, na nagsasabing pagpalain tayong lahat ng Panginoon. God richly bless you.